Una sa lahat, sa Bulsa Video. Convenience store sa Lucena, sinalakay ng magnanakaw. Perang kinita ng tindahan, tinangay. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Kung kailan dagsa mga magbabakasyon ngayong Semana Santa, supply ng kuryente sa NAIA Terminal 2 nagkaaberya. Todo paypay tuloy ang mga biyahero dahil walang aircon. Grupo ng mga mamamahayag kinundena ang alegasyon ng China na minamanipula ang mga video ng panibagong panghaharas sa West Philippine Sea. Sa gitna ng matinding init ng panahon, ilang lugar naman sa norte inulan ng yelo. Mga papel lang ang hawak na lisensya. Pwede nang magpapalit ng plastic driver's license cards sa LTO simula April 15. Lalaking umihi sa ilalim ng footbridge sa EDSA na naksak matapos sitahin. At sa Showbiz Tonight, Alden Richards at iba pang cast ng Hello, Love, Goodbye nag-reunion sa birthday celebration ni Catherine Bernardo sa Palawan. Nasa frontline pa rin ang mga balitang News 5 ngayong Miyerkules Santo ng gabi. Mag-uulat live mula sa North Luzon Expressway o NLEX si Brian Basa. Nakabantay naman sa South Luzon Expressway o SLEX si Camille Samonte, habang si Elaine Fulgencio ang magbibigay ng update sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX para sa mga pasaherong pauwi ng probinsya. Kahit 10 oras na ng gabi, dagsa pa rin ang mga biyaherong pauwi ng probinsya sa norte. Ang iba, inabutan pa ng malakas na ulan sa gitna ng rush hour. Live mula sa NLEX Balintawak, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. O Brian, usad pagong pa rin ba ang traffic dyan? Well, good news mo, Nikki. Unti-unti nang makakahinga ng maluwag ang mga babiyahe ngayong gabi sa NLEX. Iba kasi ang lagay ng trapiko kanina. Mahaba ang pila ng mga sasakyan at punuan sa bungad. 3 ba naman kasi ang entry point ng NLEX? Isa itong Balintawak Toll Plaza, tapos meron pa sa Mindanao Avenue at sa Karuhatan sa Valenzuela. So ito rin ang choke points o lugar na pinagkukumpulan ng mga sasakyan. Narito ang eksena kanina. Ngayong Miyerkules Santo ng gabi, bumuhos ang mga motoristang magbabakasyon sa norte. Naipon ang daan-daang motorista sa Balintawak Toll Plaza. Kaninang hapon, sumabay pa ang buhos ng malakas na ulan na lalong nagpalala sa traffic sa NLEX. Ngayon kasi ang huling araw ng pasok sa trabaho bago ang Holy Week break. Si Chris, kabilang sa mga nagmamadaling umuwi sa Manawag, Pangasinan. Nagpakabit muna siya ng RFID para iwas sa mahabang pila sa mga toll plaza. Sabi noon, meron dito sa mga gas station. So doon na rin, kaso nagbukas na kayon, so pumasok na rin kami dito para makabitan, para wala ng hassle papunta sa mga toll gates. Ganyan din ang ginawa ni Beverly na pasubik. Para mas mabilis kang makapass through dun sa haba kasi ng pila. Talaga yung time na pwede kaming mag-off. Ayon sa NLEX management, pansamantala nilang inalis ang RFID installation sa mga lanes sa toll plaza ngayong linggo para hindi magdulot ng traffic sa ibang biyahero. Mataas na po yung volume natin so we cannot afford na kasi it will add up to congestion po pagka nagdidikit po tayo sa lane. Sa mga balak magpakabit ng RFID sticker sa mga installation station na raw dumiretso. Kabilang dyan ang mga customer service center ng NLEX at mga gasolinahan. Inaasahang aabot sa 350,000 na motorista ang daraan sa NLEX ngayong Holy Week. Paalala rin ng mga otoridad sa mga babiyahe, tandaan ang katagang blow bagets bago kayo bumiyahe. Ibig sabihin yan, dapat nakakondisyon ang battery, lights, oil, water, brake, air,
gas at engine ng inyong mga sasakyan. Gayon din ang tools, pati na ang inyong sarili. At bukod dyan, idagdag na rin natin siguraduhin may load ang inyong RFID para hindi kayo magtagal sa toll gate. Samantala, mukhang tama ang pagtatayo ng NLEX na gagaan ang lagay ng trapiko pagsapit ng hating gabi. May pila pa rin naman ng mga sasakyan sa toll plaza pero hindi nagsinghaba ng kanina. Nagpakalat naman ng 1,500 security personnel ang NLEX para tumulong sa mga motorista at libre ang towing sa mga masisiraan sa NLEX na wag naman sanang mangyari ngayong Semana Santa. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Lipat naman tayo sa lagay ng trapiko ngayong gabi sa South Luzon Expressway o SLEX. At live mula sa SLEX Command Center, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, kumusta naman ang traffic dyan sa mga Batangas at Bicol? Naipit din sa matinding traffic ang mga motoristang magbabakasyon naman sa pakatimugang Luzon. Bandang alas 4 ng hapon nang magsimulang bumigat ang daloy ng trapiko dito sa South Luzon Expressway. Pagbaba pa lang ng Skyway sa Alabang, halos bumper-to-bumper na ang mga sasakyan. Mabagal din ang usad sa southbound lane ng Calamba, Santa Rosa at Silangan exits. 3 lanes lang kasi ang ginagamit doon sa ngayon dahil sa road widening project. Pagsapit naman ng alas 7 ng gabi, lalo pang dumami ang mga sasakyan sa Susana Heights. Nagkaroon din ng minor accident kaya bumagal ang usad ng mga sasakyan. Asahan din ang pagbagal sa dulo ng southbound lane sa bahagi ng Mayapa. Sa mga oras na ito, nakikita ninyo sa monitor, nagkaroon ng ngayon lamang ng vehicle accident sa southbound lane ng Susana Heights. 4 na sasakyan ang nagkabanggaan at agad naman itong narespondahan ng patrolman para maklear yung daan. So sa ngayon tuloy-tuloy naman yung 4 lanes dyan, yung daloy ng mga sasakyan. Samantala, naglagay na rin ng zipper lane sa entrada ng Star Tollway para hindi maipon ang mga sasakyan sa Santo Tomas, Batangas. Maraming salamat, Camille Samonte. Pumalo na sa 169,000 ang mga pasaherong dumagsa ngayong araw sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Fully booked na ang mga biyahe pa Baguio City habang dinagdagan pa ang mga bus papuntang Bicol. Live mula sa PTEX na sa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, marami na bang pasahero dyan sa mga oras na ito? Nikki, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating dito sa PTEX sa mga kapatid nating uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong gabi, Miyerkules Santo. May ilang biyaheng fully booked na, partikular yung mga pa Baguio City. May paalala rin ng pamunuan ng PTEX sa mga kapatid nating planong isama sa biyahe ang kanilang mga fur baby. Saan mang sulok ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, puno ng pasahero ngayong gabi ng Miyerkules Santo. Mahaba ang pila ng mga nagbabakasakali sa ticketing booth para makapag-book ng biyahe. As of 8 p.m., umabot na sa 169,336 ang bilang ng pasaherong dumating sa terminal. Kumpara yan sa mahigit 103,000 pasahero kahapon. Ilang biyaheng Baguio ang fully booked na. Tiniyak naman ng pamunuan ng PTEX na may sapat pang mga bus pa Bicol. Dahil yan sa karagdagang 82 buses na pinayagang bumiyahe sa probinsya. Bukod pa yan sa naunang 1,000 special permits. Isa si Helen sa mga magbabakasyon sa Bicol ngayong Semana Santa. Maaga raw siyang nakabili ng ticket para iwas hassle. Kahit medyo advance yung pera, pinag-iipunan po talaga namin para doon. Ibang-iba po kasi yung may pabook ka at saka yung wala. Si Ria naman isinamang alagang aso dahil walang mapag-iiwanan. Mabuti na lang daw at pet-friendly ang bus na kanilang sasakyan. Pwede pala talaga ang pet. Kasama naman po namin siya sa loob. Hindi naman po sa compartment. Pinapayagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga alagang aso at pusa sa mga pampublikong sasakyan. Basta't nakalagay sa kulungan, may anti-rabies vaccine at naka-diaper. Bawal silang ilagay sa compartment ng bus dahil paglabag ito sa Animal Welfare Act. Pwede po yung pets natin pero make sure lang po natin na small to medium sizes lang po sila kasi yun lang po yung ina-allow ng ating mga bus. At the same time, dapat po may cage and then of course diapers. Kung large pets po yan, kailangan lang po natin i-check with the bus operator itself kung pwede po i-allow yun sa kanilang bus.
Mahigpit na rin ang seguridad sa terminal. Walang tigil sa pagronda ang mga pulis at K9 units. Paalala naman sa mga pasahero na limitahan ang mga bagahe at huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal gaya ng mga patalim at flammable materials. Kanina, higit 100 butane gas ang nakumpiska dito sa terminal na peligroso sa biyahe dahil nga gagamitin daw yan sa sanggipsal sa kanilang mga probinsya. Pero paalala po ng pamunuan ng PTEX, huwag na pong magdala dahil delikado yan sa biyahe. And muna ang latest mula rito sa PTEX, balik sa inyo, Nikki. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Kung kailan pinakadagsa mga biyahero, saka naman pumalya ang kuryente sa NAIA Terminal 2 ngayong araw. Wala tuloy aircon sa airport kaya kanya-kanyang paypay ang mga pasahero. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Kanya-kanyang paypay at lapit sa industrial fan ang mga biyahero kanina sa NAIA Terminal 2. Ilang beses nakaranas ng power fluctuation o problema sa kuryente sa naturang terminal. 10:30 ng umaga nagsimula ang aberya na nasusundan kada 2 oras. Dulot daw ito na nagtrip o bumigay na circuit breaker dahil sa matinding init ng panahon. Dahil dyan, generator sets muna ang ginamit sa airport. Dahil nga pinagana muna ang generator set, mas inuna o tinutukan muna ang pagsusupply ng kuryente sa ilang basic services tulad ng check-in counters, security screening facilities, pati na ng pag-handle ng bagahe. Ito ay para mapigilan maantala o magkaroon ng cancelled o delayed flights at maiwasan ang siksikan dito mismo sa paliparan. Nasakripisyo tuloy ang aircon sa paliparan, kaya perwisyo ang dulot nito sa mga biyahero. Nakaka-suffocate po yung mainit talaga. Mainit. As in, mainit talaga. Kasi wala namang ventilation kundi yung mga bukas na pinto. Yung pinto kasi hindi naman kayang lumabas o mag-circulate yung hangin dito sa loob. Pasado 3:00 ng hapon nang maibalik ang main supply ng kuryente. Pero natagalan bago bumalik sa normal ang aircon. Nagpamigay naman ng tubig sa mga pasahero at nagdagdag din ng mga industrial fan. Simula kahapon, 2 aircon sa departure area ng Terminal 2 ang pumalya o humina ang hangin. Ramdam yan ng pamilya ni Jimmy Rabueno na biyaheng Boracay ngayong Holy Week. Mainit po, mainit. Pata mo pawis na pawis nga ang baby namin eh. Kasi baka papawisan, baka ubuhin. Di gaya niyan, mainit ang pawis sa likod. Pati sa Terminal 3, may mga aircon ding hindi gumagana. Medyo mainit mo. Parang kailangan pa lamigan. Inumin akong tubig palagi. Mainit siya. Unlike before or dahil sa naka-accommodate maraming tao. Bakit nakatapat yung electric fan sa inyo? Oo, kasi mainit lalo na yung mga bata. Inano namin talaga sila doon sa may banda, doon sa may gitna. Kasi nainitan nga sila eh. Kumuha pa kami ng mga soft drinks, tsaka juices. Ang init kasi. Aminado ang Department of Transportation at Manila International Airport Authority na luma ng ilang aircon sa NAIA. Ayaw naman namin i-full blast yung mga generators natin para huwag naman sana masaya mamaya mag-trip pa ulit. Mabuti rin yung konting peace lang. Basta hindi maapektuhan yung mga regular check-in. Ayon sa pamunuan ng NAIA, posibleng hindi rin kinaya ng supply ng kuryente ang dagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Simula Palm Sunday, halos 400,000 na ang dumating na pasahero. Malapit na sa kalahati sa inaasang 1 milyong babiyahe sa paliparan ngayong mahal na araw. Mabilis naman ang usad ng pila sa mga check-in at x-ray counter. Malinis din ang mga pasilidad, kabilang ang mga banyo na personal na ininspeksyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Binawasan na rin ang ilang upuan sa arrival hall ng Terminal 3, kasabay ng paglilinis sa mga ito. Tuloy-tuloy din ang disinfection matapos ang nag-viral na surot, ipis at daga na namataan kamakailan sa NAIA. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Bukas na ang simula ng 5 taong tigil operasyon ng PNR. Bukod sa mga bus, posible rin daw mag-deploy ng mga UV Express sa mawawalang ruta ng tren. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Kung pasahero kayo na PNR dito sa Metro Manila, planuhin na ang inyong biyahe sa mga susunod na araw.
Last day na kasi ng operasyon ng PNR Metro Commuter Line ngayong Miyerkules. Simula bukas, Huwebes Santo, 5 taon munang ititigil ang operasyon ng PNR sa ruta ng Governor Pascual hanggang Tutuban Station sa Maynila at Tutuban hanggang Alabang Station sa Muntinlupa. Ito'y para bigyang daan na konstruksyon ng 147-km North-South Commuter Railway Project o NSCR. Pagdudugtungin ito mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Paliwanag ng PNR, kailangang isara ang linya sa baba bago simulan na konstruksyon para iwas disgrasya. Kasi elevated po yung mga ibang areas, tapos patatakbo sa, hindi po pwedeng tumakbo sa baba tapos elevated yung construction, no? Talagang delikado po sa mga pasahero. Bukod sa iwas peligro, aabot din daw sa 15.18 billion pesos ang matitipid sa proyekto kapag hininto ang PNR. Mapapabilis pa raw ang konstruksyon ng 8 buwan. Kasi wala na tayong mga iiwasan But if you are going to stop the operations, well, 24/7 makakapagtrabaho na sila. Yun nga lang, aabot sa 25,000 hanggang 30,000 na pasahero ng PNR araw-araw ang maaapektuhan ng tigil operasyon. Kabilang dyan ang online seller na si Judy at mananahe na si Lourdes na parehong nagtetrend kapag namimili na paninda sa Maynila. Convenient po kasi sa amin kapag may PNR kasi isang diretsuhan lang po, tas mura pa po yung pamasahe. Grabe traffic. Siguro yung uwi namin na baka gabi na kayo makauwi. Magkakaroon naman daw ng bus augmentation malapit sa PNR stations, partikular sa ruta ng Tutuban hanggang Alabang. Yun nga lang, mas mapapamahal sa pamasahe ang mga pasahero. Ang 30 pesos na regular na pamasahe mula Tutuban hanggang Alabang sa PNR, nasa 70 pesos na raw sa bus. The reference is different, no? So we are using a rail fare matrix. So pagka yung bus na ang nag-take over sa operations, using the bus, syempre dadaan yan sa road. So they will be using a road fare matrix, no, that is approved by the LTFRB. Sa ngayon, pinag-aaralan din daw ng PNR ang pagde-deploy ng mga UV Express. Humingi rin sila ng paumanhin sa mga maaabalang pasahero. Tiis lang muna tayo ng konti. Pagka na-roll out na itong itong NSCR, elevated yung trains, mas makabago, mas mabilis, mas maganda yung sistema, at mas magiging maginhawa yung biyahe ng mga mananakay. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Maglalabas na ng mga plastic cards ang Land Transportation Office o LTO para palitan ang mga papel na driver's license. Target ng LTO na maipamahagi ang mga plastic cards sa April 15. Ito'y matapos bawiin ng Court of Appeals ang injunction order na humarang sa LTO sa pagtanggap ng mga plastic card. Nauna nang na-deliver ang 1 milyong plastic card sa central office ng LTO. Layo nitong matugunan ang backlog sa mga hindi pa naibibigay na driver's license na plastic cards. Ayon pa sa LTO, may dagdag na safety features ang mga bagong card. Sa gitna ng matinding tag-init, umulan kanina ng yelo sa Baguio at Abra. Binaha naman at nagka-landslide sa iba pang lugar sa norte. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Bumuhos ang malakas na ulan pasado alauna kaninang hapon sa Baguio City. Maya-maya, umulan na rin ng yelo. Kita rin ang pag-ulan ng yelo sa lamesang ito. Nagtagal ng 10 minuto ang pag-ulan ng yelo o hailstorm. Sa Baguio pa rin, nalubog naman sa baha ang mga sasakyang ito na nakaparada sa isang drainage sa City Camp Lagoon. Nagsilutangan din ang sangkaterbang basura. Inaalam na ng lokal na pamahalaan ng Baguio City kung bakit pinayagang pumarada sa nasabing drainage ang mga sasakyan. Umulan din ng yelo sa bayan ng Lagangilag sa Abra. Sa litratong ito, halos kasing laki ng holen ang mga yelo. Paliwanag ng Pag-asa, karaniwang nagkakaroon ng hailstorm kapag sobrang init at sinabayan ito ng pag-ulan. Possible na magkaroon tayo ng hail. Kasi ang thunderstorm, marami pong hazard na binibigay. Hindi lang po malakas na ulan, hindi malakas na hangin. Nandyan din po yung mga tornado, nandyan din po yung hail. Dahil naman sa lakas ng pag-ulan, nasira ang ilang bahay sa San Juan, Abra. Tinangay rin ng hangin ang bubong ng bahay na ito. Meron din nagbagsakan ng mga puno.
Gumuho naman ang ilang bahagi ng lupang ito sa Napu section ng Bontoc Mountain Province dahil pa rin sa malakas na ulan. Nagkaroon din ng mga pagguho ng lupa, pahirapan tuloy dumaan ang mga sasakyan, lalo't isang lane lang ng kalsada ang pwedeng daanan. Patuloy na ang clearing operation sa mga nasabing lugar. Umulan din ng malakas kaninang hapon sa ilang lugar sa Metro Manila. Sa videong ito, halos mag-zero visibility na kanina sa Katipunan Avenue. Bumagal tuloy ang daloy ng trapiko. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagpaulan kanina sa Metro Manila. Posibleng maulit yan bukas ng hapon. Easterlies naman o yung hangin sa dagat Pasipiko ang nagpaulan sa Baguio, Abra at Bontoc. Dala rin niya ng light to moderate rain sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora at Cordillera Administrative Region. Maulap hanggang sa maaraw naman ang mararanasang panahon sa malaking bahagi ng Visayas. Pero may localized thunderstorms din sa hapon sa Iloilo, Cebu at Bohol. May tsansa rin ng mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Susunod, lalaking sinita matapos umihi sa EDSA na naksak. Dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang China nagkasundo raw noon na hindi pwedeng galawin ang BRP Sierra Madre. At Thai superstar Win Metawin magbabalik sa bansa. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Kinondena ng mga mamamahayag ang akusasyon ng China na minanipula ang mga video ng panibagong panghaharas sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Mga barko ng China ang kaliwat kanang ng bomba ng tubig sa resupply boat ng Pilipinas nitong Sabado. Hindi yan may pagkakaila dahil nasa pool ito sa mga video na kuha ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at maging ng iba't ibang miyembro ng local at foreign media. Ang mga video na yan na nagsisilbing ebidensya sa panghaharas ng China, minanipula raw ayon sa Chinese Foreign Ministry. Dagdag pa nila, sa tuwing nagde-deliver ng supply ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre, isinasama raw lagi ang mga mamamahayag at hinahayaan silang i-sensationalize sa mga balita at palabasing Pilipinas ang biktima. Ay tila hindi na tayo kabilang ang News 5 sa mga sumama sa resupply mission nitong Sabado at nakita ko mismo kung paano hinarang, dinikitan at binomba ng tubig ng mga barko ng China ang ating resupply boat na Unaiza May 4. Inireport din namin ang maikling video na inalabas naman ng China Coast Guard. Sa video nila, makikita ang isang barko lang nilang nagbuga ng tubig sa UM4. Ibang-iba yan sa video ng AFP kung saan kitang binomba sa likod at harap ang ating bangka. Pinalagan din ng National Union of Journalists of the Philippines ang akusasyon ng Chinese Foreign Ministry. Anila, hindi na didiktahan ng pamahalaan ang pagbabalita sa Pilipinas. Ang Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP naman, tinawag na lantarang pagsisinungaling ang paratang ng China na minamanipula ang mga video. Insulto raw ito sa integridad ng mga mamamahayag. Nakakaalarma din daw ang tila pagtatangka ng China na busala ng independent press. Bukod sa mga kuha ng media, patunay rin sa panghaharas ng China ang karanasan ng mga mismong sakay ng UM4. Napadasal nga raw sila ng maranasan ng pambobomba. 3 tauhan ng Philippine Navy ang sugatan dyan. Akala nga raw nila, katapusan na nila. Ang nangyari po kasi naman parang run for ano na kami. Kanya-kanyang tago. Nag-iwalay na kami. Ayon kay AFP Chief Romeo Bronner, ang water cannon attack ay ang pinaka-agresibo at pinakamapanganib na ikinilos ng China kumpara sa mga nakaraang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yung pressure ng water was enough to throw one of our personnel yung tinamaan. Kung natin alam yung objective talaga nung Chinese Coast Guard nung ginawa nila yon, ano? But the fact is, malakas yung stream ng tubig na binuga ng kanilang water cannons.
Sa kabila niyan, iginiit ng AFP Western Command na walang makakapigil sa pagpapatuloy ng resupply mission ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nagkasundo raw noon sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping na hindi pwedeng galawin ang BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. May buwelta naman dyan ng National Task Force sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. The Philippines broke its promise. Yan ang paulit-ulit na iginigiit ng China tuwing hinaharas ng Chinese Coast Guard ang mga barko natin sa West Philippine Sea. Pero ano nga ba itong kasunduan na sinasabi ng China? Pagbubunyag ni Atty. Harry Roque na naging tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon ng kasunduan noon si Duterte at ang Beijing kaugnay sa West Philippine Sea. Nakapaloob daw sa kasunduan na ito na panatilihin ang status quo o walang magbabago sa kasalukuyang estado sa pinagtatalunang teritoryo. Ibig sabihin, walang construction materials at repair installation na gagawin sa BRP Sierra Madre. Ang status quo as is where is. Walang gagawa ng further improvement sa kahit anong infrastruktura na meron na naroroon. Walang dagdag at wala ring bawas. No? So yun ang ibig sabihin ng status quo. Kung ano yung naroroon na, hayaang manatiling ganun lamang. Pero sabi ni Roque, verbal agreement lang ang naturang kasunduan. Hindi po siya tratado na magbabind kay Presidente BBM. So totoo po, yung gentleman's agreement na yan was valid only sa administrasyon ni Presidente Duterte at ng China. Pero ang tanong, ano ba yung mas mabuti na naging polisiya? Yung dati na meron tayong kapayapaan dyan sa West Philippine Sea o yung ngayon na malapit na tayong magkaroon ng gera? Sa kabila niyan, nilinaw ni Roque na walang kasunduan ang Pilipinas at China na aalisin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Gumawa lang daw ng paraan si Duterte para matigil ang pambobomba ng water cannon tuwing may resupply mission. Si Presidente, nag-isip siya ng pamamaraan para maging mas mapayapa at mas maging mainit ang samahan natin. Sa tingin ko, hindi yan naging dehadong Pilipinas dahil nung panahon na nagkaroon tayo ng mabuting relasyon, tumaas talaga ang kalakalan, tumaas ang mga investments ng China rito at tumaas din ang tourist arrivals galing sa China. Iginiit din ng National Task Force on West Philippine Sea na walang kasunduan ng dalawang bansa na alisin ang BRP Sierra Madre. Wala ring dokumentong magpapatunay rito. Ayon naman kay Task Force Assistant Director General Jonathan Malaya, ang China ang may paulit-ulit na paglabag sa pagharang sa ating resupply mission. Nauna na rin sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na iligal ang mga pangakong binitawan ni Duterte sa China. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. 3 sa 4 na Pinoy ang tutol sa charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Sa survey ng Pulse Asia, 74% ang nagsabing ayaw nilang baguhin ang konstitusyon ngayon o kailanman. 14% naman ang hindi pabor sa Chacha ngayon pero payag na amyendahan ito. 8% lang ang nagsabing panahon na para baguhin ang 1987 Constitution, habang 4% ang walang sagot dyan. Lumabas din sa survey na tumaas ang bilang ng mga Pilipino na ayaw sa Chacha kumpara noong nakaraang taon. Isinagawa ang survey sa 1,200 respondents mula March 6 hanggang 10. Sa ibang balita, bigla na lamang nanaksak ang isang lalaking sinita matapos umihi sa EDSA Monumento sa Caloocan. Base sa investigasyon, umihi sa ilalim ng footbridge ang sospek. Sinita siya ng isang lalaki. Nagkaroon sila ng pagtatalo hanggang sa bigla na lamang sinaksak ng sospek ang biktima. Tinangkapang tumakas ng sospek at pumasok sa loob ng bus sa EDSA carousel. Nahuli agad siya ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation at ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Isinugod naman sa ospital ang biktima. Napag-alamang lasing pala itong nanaksak na sospek. Mahaharap siya sa reklamong frustrated murder at illegal possession of bladed weapon. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Cavite dahil sa pertussis o whooping cough. Sa pinakahuling datos ng Cavite Provincial Health Office, 36 na ang kumpirmadong kaso ng pertussis sa probinsya. 6 na ang nasawi. Dahil sa state of calamity, pwedeng magamit ang 40 million pesos na Quick Response Fund ng lalawigan.
Ang pertussis o whooping cough ay naipapasa sa pamamagitan ng droplets mula sa pag-ubo o pagbahig. Kabilang sa mga sintomas nito ang sipon, ubo at lagnat. Karaniwang tinatamaan ng sakit ang mga sanggol, kaya nagpapaalala ang Department of Health na pabakunahan ang mga bata. Susunod sa poll sa CCTV, convenience store sa Lucena City sinalakay ng mga kawatan. Pabasa sa Cabanatuan Nueva Ecija, abay mo papaindak ka. At Alden Richards, present sa birthday celebration ni Catherine Bernardo sa El Nido. Magkaka-project kaya ulit sila. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Sa poll sa CCTV ang pagnanakaw sa isang convenience store sa Lucena City. Sa video na yan, makikitang biglang lumundag ang isang magnanakaw papasok sa tindahan habang may inaasikasong customer ang kahera. Agad tinutukan ng kutsilyo ang kahera. Sa takot na patakbo naman ang mga customer. Maya-maya dumating din ang isa pang kasamahan ng kawatan. Tinangay nila ang mahigit 10,000 pisong kita ng tindahan. Mabilis nakatakas sa mga suspect. Iniimbestigahan na yan ng otoridad para agad madakip ang mga kawatan. Modernong pabasa ang paandar ng isang grupo sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Hango sa himig ng isang sikat na Pinoy novelty song ang ginawang pabasa ng grupo na ito sa Barangay Bacod, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ayon kay Evelyn, 12 taon na siyang nagpapabasa ng pasyon sa kanyang bahay tuwing Semana Santa. Nahinto lang daw ito noong kasagsagan ng pandemya. Umpisa katuwaan. Walang pangako, walang panata. Basta ang kuwang ko lang, ba't may biyaya? Ganyan kami. Tapos, napagkaisahan ng grupo na sila yung kakanta, sila yung magigitara. Sa simbahan naman ng Quiapo, tradisyonal ang paraan ng pabasa ng mga deboto tungkol sa buhay, paghihirap at kamatayan ni Hesukristo. Ngayong Semana Santa, nagpaalala ang simbahang Katolika sa kahalagahan ng pabasa. Sana raw panatilihin ng mga kabataan ang tradisyong ito tuwing mahal na araw. Kakaunti na yung nagbabasa ng pasyon ng mga kabataan, ano? Dahil nga mas sila sa social media, sa hindi sila interesado sa ganitong gawain, ano? Kaya matatanda na, no? Pero ang encouragement nga ng simbahang Katolika, maipasa ang ganitong gawain ngayong panahon ng Kwaresma at mga mahal na araw. Sa Quezon City naman, pinaalalahanan ng mga magpapabasa na kumuha ng permit, lalo na kung gagawin ito sa kalsada. Kailangan daw ayusin ang daloy ng mga sasakyan at para hindi ito magdulot ng traffic. Dapat din daw sumunod sa ordinansa ng lungsod na bawal ang pagpapatugtog ng malakas paglampas ng 10:00 ng gabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Babalik dito sa bansa si F4 Thai superstar Win Metawin. Nakasama naman ulit ni Catherine Bernardo sa kanyang birthday bash ang mga co-star niya sa Hello, Love, Goodbye. Panoorin natin to. Bongga at star-studded ang 28th birthday celebration ni Catherine Bernardo. Sa mga post ng ilan niyang kaibigan, sa isang yate at beach sa El Nido, Palawan, nag-birthday si Cath. Ilan sa mga bigating artistang present sa birthday bash, sina Jerry Corsales, Dominic Roque at Maymay Entrata. Reunited din sa party sina Catherine Bernardo at Alden Richards na bumida noon sa 2019 hit movie na Hello, Love, Goodbye. Kasama nila ang co-stars nilang sina Kakay Bautista, Lovely Abella at Maymay. Marami tuloy kinilig dyan at umaasang magkaka-project ulit sina Cath at Alden. At speaking of bongga, blockbuster din sa dami ng VIP celebrities ang opening night ng pagbabalik ng Miss Saigon sa Pilipinas. Si Arnel Pineda ng bandang Journey nag-time out muna sa kanyang international tour para manood ng Miss Saigon sa Pinas.
Present din si Concert King Martin Rivera na may pa-trivia pa bakit malapit sa puso niya ang Miss Saigon. And now, just so you know, little trivia, my best friend, childhood friend, was engineer opposite of Leia. Wow! His name is Francis Rivivar. He passed away from leukemia. Espesyal ang gabi dahil narito rin ang mga naunang gumanap noon na Kim sa London West End ng Miss Saigon na sina Jamie Rivera at Janine Desiderio. Ganda yung memories namin na naging family kami. Yes. As Miss mga Miss Saigon, kami nila Isay, nila Janine. Up to this day, we're still very close. Yes. Mapapanood ang Miss Saigon hanggang May 12 sa The Theater at Soler. Good news naman sa Pinoy fans ni Thai superstar Win Metawin. Babalik siya sa bansa para sa kanyang mall tours sa April 1. 5 p.m. yan sa Mall of Asia, habang 7 p.m. naman sa Glorieta. Napapanood ngayon si Win sa F4 o Boys Over Flower, Thailand, 10:15 p.m. bago mag-frontline tonight. Diyan lang kayo mga kapatid, may bawon pa akong chika mamaya. Abangan! Babaeng senior citizen sa Peru, aksidenteng nakalunok ng pako. At tatay ni Taylor Swift, hindi nakakasuhan kaugnay ng akusasyong panununtok sa isang photographer. Tuloy-tuloy lamang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Maliit na ang tsansang mahanap pa ng buhay ang 6 na construction worker na nahulog sa gumuhong tulay sa Baltimore, Maryland sa Amerika. Ayon sa US Coast Guard at Maryland State Police, masyado na silang matagal sa ilalim ng tubig kaya malabong mailigtas pa sila. Sinuspindi na rin muna ang search and rescue operations dahil peligroso ng ikutan ang paligid ng sirang tulay. Ipagpapatuloy ito kapag lumiwanag na. Gumugulong pa rin ang investigasyon kung bakit nawalan ng power supply ang barko kaya sumalpok sa poste ng tulay. Kumpleto naman sa permit at pasado sa inspeksyon ang naturang barko. Mas bumuti na ang kalusugan ni Pope Francis ngayong busy sa kanyang schedule dahil sa Semana Santa. Sa isang misa sa Vatican City, ang 87-year-old na Santo Papa ang nagbasa ng kanyang mensahe sa publiko. Hindi yan katulad noong mga nagdaang pagharap niya sa publiko kung saan ang kanyang aide ang nagbasa para sa kanya. Higit isang buwan nang pabalik-balik ang bronchitis at influenza ni Pope Francis. Naging dahilan ito ng limitado niyang paglabas sa publiko. Kapayapaan sa Ukraine at Middle East ang mensahe ni Pope Francis ngayong Semana Santa. Pasado na sa Parliament ng Thailand ang panukalang layong gawing legal ang same-sex marriage. Nasa 400 mambabatas ang sumang-ayon sa panukala. 10 naman ang hindi pabor. Bukod sa pagpapakasal, sakop din ang panukala na bigyan ng same-sex couples ng mga karapatan na meron ang mga mag-asawang babae at lalaki. Kabilang dyan ang pag-aampo ng anak. Pero kailangan pang dumaan ang panukalang ito sa Senado at sa kanilang hari bago ito maging batas. Sakaling maging ganap na batas, pangatlo na ang Thailand sa mga bansa sa Asia na pinapayagan ng same-sex marriage, kasunod ng Nepal at Taiwan. Aksidenteng nakalunok ng pako ang isang babaeng senior citizen sa Lima, Peru. Sinlaki ng hinliliit ang pakong nakita sa lalamunan ng 68 anyos na babae. Mahigit isang buwan niyang tumagal sa kanyang lalamunan bago siya sumailalim sa operasyon. Matagumpay namang natanggal ang pako. Kwento ng babae, nagsimulang sumakit ang kanyang lalamunan nang kumain siya ng chicharon sa isang party. Hindi niya raw ito pinansin nung umpisa pero nag-alala na siya nang mamaga ang kanyang leeg at umubo siya ng dugo. Doon na siya nagtungo sa ospital at nalamang nakalunok pala siya ng pako. Ligtas na ngayon ang naturang babae. Kinakiligan na naman sina Taylor Swift at ang boyfriend niyang si Travis Kelce. Naispatan silang sweet sa isang beach. Ayon sa US tabloid na TMZ, kuha ang mga ito sa kanilang bakasyon sa Bahamas. Naispatan din silang nag-kiss habang naliligo sa dagat. Comment tuloy dyan ng ilang fans, it's giving the Eras Tour in Bahamas. Sa May 24, magbabalik ang concert ni Taylor sa Portugal.
Samantala, wala na raw gagawing legal action ang Australian police laban sa tatay ni Taylor na si Scott. Kaugnay yan sa akusasyon kay Scott na nanuntok daw siya sa isang photographer ni Taylor sa Sydney. Hindi naman idinitalya ng mga polis doon kung bakit hindi na sila magsasampa ng kaso kay Papa Swift. Yan po ang ating showbiz tonight. Ako si Jana Elipoon. Have a blessed Holy Wednesday mga kapatid. At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngala ni Mean Los Baños, ako po si Nikki de Guzman. At sa ngala naman ni Boc Edlingao, ako po si Mon Gualvez. Magandang gabi.